Hindi nga talaga mga idol biro ang natitirang game schedule ng Phoenix Suns bago matapos ang regular season, gayong lahat nga ng kanilang mga makakalaban pasok sa top 10 teams. Yes mga idol, puro nga mga winning teams ang sunod-sunod na lang makakatapat na siguradong matitest kung gaano kalakas ang kanilang nabuong super team. At ang masakit pa nga po dyan, kapag nabigo nga silang manalo sa kanilang mga natitirang laro, mapapako na nga sila sa kanilang kasalukuyang pwesto kung saan kailangan muna nga po nilang makipagsapalaran sa play-in tournament. At kapag nangyari yan, magkakaroon na naman sila ng bago at dagdag problema since alam naman nga ninyo na puro nga malalakas na teams ang kasalukuyang nasa play-in, katulad na lamang ng ikapito na Sacramento Kings, pang-siyam na Los Angeles Lakers at pang-sampo na Golden State Warriors na maaari silang talunin. Kaya mukhang mapapalaban ng husto ang Phoenix Suns bago sila makarating sa NBA playoffs. Samantala, simula nga po mga idol ng pagiging parte ng Dallas Mavericks ng play-in tournament ng nagdaang linggo dahil sa kanilang pag-struggle, sa wakas, numabante na nga sila muli sa ika-6 na pwesto sa West matapos silang magkaroon ng kasalukuyang 5-game winning streak. Bukod nga po dyan, isang beses lamang nga silang natalo sa kanilang huling 10 laro na isang magandang senyales na gumaganda na naman ang performance bago matapos ang season at bago sila pumasok sa playoffs. Hindi nga kagaya last year, medyo magaan nga po ang sitwasyon ngayon ng team, gayo nga hindi lamang nga sila masyadong umaasa sa kanilang dalawang superstar since may mga players ang kayang mag-step up kagaya na lamang ng kanilang sinasabing pangatlong miyembro ng Big 3 na si Tim Hardaway Jr. na nag-a-average ngayong season ng 15 points a game. Bukod nga po sa kanya, malaki rin naman ang iniaambag ng isa sa kanilang mga bagong player na si PJ Washington since maliban nga sa pagtatala nito ng 10 points a game, siya rin naman ang rason bakit hindi sila ngayon nadedehado sa ilalim ng basket lalo sa rebounding. Sa madaling salita, literal mas lumakas ngayon ang lineup ng Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, makalipas lamang nga po ang isang game na pagkawala ni LeBron James sa lineup ng Lakers sa kanilang pagkapanalo kontra sa Milwaukee Bucks, tuluyan na nga itong bumalik ngayong araw para sumabak sa isa na naman sa pinakamahalagang laro ngayong season kontra sa Memphis Grizzlies na kasalukuyan rin naman nga pong merong undermanned na lineup sa pagtatamo ng injury ng kanilang mga players. At sa pag-uumpisa nga ng kanilang laban, inanunsyo nga po na out rin naman dito ang kanilang big man na si Anthony Davis at syempre ginamit nga po ng Lakers ang kanilang nakuhang momentum kahapon upang magkaroon ng magandang simula ang kanilang mga starter. Ngunit sadyang meron pa rin naman nga sa kanilang sagot parati ang mga players ng Memphis na siyang rason bakit naging dikit sa una ang kanilang laban. Mabuti na lamang ay pinagpatuloy lamang nga ng Lakers ang kanilang mga ginagawa sa kanilang opensa hanggang sa mag-take over na si LeBron at Austin Reeves kasama si D'Angelo Russell. Maliban nga dyan ay nag-adjust na rin naman nga nila o sila ang depensa upang sa ganon tuluyan nilang mapahinto at mapigilan ang opensa ni Gigi Jackson. At simula nga dyan, dito na nga nag-umpisa silang lumamang hanggang sa makuha nga po nilang panalo sa pagtatapos na lang laro na siyang magpapaangat sa kanilang record sa 41 wins. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Maraming salamat po.